nagrereklamo doon sa abalang idinudulot ng mga nagrarally. Pero doon sa abala, sakit. Sa abala at sakit at pinsala na idinudulot ng matinding pagbaha, nagrereklamo ba sila? O yan ang sinasabi natin eh. Maging patas lang tayo. Maging patas lang tayo. Magtataka kayo, ganito ang sinasabi ko ngayon. O sasabihin ng iba, naku, bayaran ka na ni Duterte. Sasabihin naman ng kabila, bayaran ka ni PBBM. O wala kang lulugaran eh. Hindi lahat ng tao masasatisfy natin. Ano ho, mga kaistor, basta ako gusto kong maipakita sa mga manunood ko at maipadama yun pong sinseridad ko sa bansang Pilipinas. Hindi ang sino mang politiko. Ngayon, basahin ko ito sa inyo. The Office of the Ombudsman is reopening its investigation into the alleged irregularities surrounding the country's hosting of the 2019 Southeast Asian Games. Ombudsman Jesus Crispin Remulla confirmed yesterday. Uulitin ko yung sinabi ko. Okay, imbestigahan nyo. Kasi kung meron nga talagang anomalya, edi dapat may managot. Kaya lang, kung sasabihin natin ngayon, mga kaistorya, naku, yan si Senator Alan Cayetano talaga guilty yan, nangurakot yan. Ay naku, hindi pa yung ganon. Wala pang sinasabing ganon. Huwag tayong ganon. Ano ho? Hantayin natin. Kung makumpirma nga sa korte, mahabang proseso yan. Investigation, may case build up pa. Tutuloy pa ng ombudsman bago makarating ng Sandigan Bayan para makapagsampa ng kasong plunder. Tapos alam niyo ba ang kasong plunder? Taon ang inaabot niyan bago po makapagbaba ng desisyon. Ilang taon. Tingnan si GMA. Ngayon lang napawalang sala. Korte Suprema pa. Oh. Ano, mag-ingat tayo. Huwag muna tayong uhuhusga para maging patas po tayo. Ano ho, mga kaistorya. Okay, imbestigahan nila. Senator Alan. Pero ang panawagan natin, baka naman matabunan na po yung mga nakaraang resulta ng investigasyon na may mga itinurong tao. Again, ito ha, may 3 taong malalaki sa politika na itinuro at nasangkot ang pangalan. Si Congressman Martin Romualdez, Senator Joel Villanueva, Senator Jesus Escudero. Sabi, kakasuhan daw po. Ilang buwan ko nang naririnig yan from the Ombudsman. Bakit wala pa hanggang ngayon? Kailan pa? Diba? Kailan pa? Diba mga kaistorya? Ito pa, ang malaking tanong sa akin. Zaldico, bakit hanggang ngayon hindi maiuwi? Ay maraming sigurong dahilan na sasabihin. Ano ho, kung bakit hindi maiuwi. Pero alam nyo, para sa akin kasi, ang gobyerno, nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan. Mayroon siyang komunikasyon sa gobyerno ng iba't ibang bansa sa buong mundo. Kung si Arnie Teves nga naiuwi dahil nakipag-communicate ang gobyerno natin. Di ba? Pangalawa, ang gobyerno may impluensya. Maraming galamay para gamitin niya para maibalik si Zaldico sa Pilipinas. Pangatlo, ang gobyerno may pera, may sapat na budget para gastusan mga kaistorya ang mga kinakailangang bagay para maibalik si Zaldico sa Pilipinas. Bakit hindi na ibabalik hanggang ngayon? Kung gusto talaga. Sasabihin ninyo, anti-PBBM na ako. Mag-isip nga kayo. Hindi ba ninyo naiisip yan minsan? Kung talagang concern ka sa gobyerno, gaya ko, pro-government ako. Concern ako sa gobyerno, concern ako sa Pilipinas. Magpipikit mata ka ba pagka may mali na nakikita mo? Hindi ka na lang magsasalita para makumbinsi mo ang mga manonood mo para hindi magalit sa'yo? Ganun ba? Di inililigaw mo na nun ang mga manonood mo. Kaya ka nga influencer, nakaka-influensya ka na nun ng mali sa mga manonood mo. Di ba ninyo naiisip yun? Na bakit itong si Zaldico hindi maibalik dito sa kabila ng lahat? Nag-announce pa nun si PBBM. Yun naman pala fake, hindi naman pala totoo. Kagagawa naman pala, mga kaistorya, Secretary John Vic Remulla, di pala totoong saan na ba yung bansa yun? Sa Czech Republic ba yun? Di naman pala totoong na-aresto. Tapos ang balita ngayon, nasaan ba? Sa France ba?
May ari-arian daw doon na nakatira, correct me if I'm wrong, doon sa bansa, basta somewhere in Europe. Ito pa, di kayo nagtataka na yung tatlong politiko na binanggit ko, isa yan sa mga unang itinuro bakit hanggang ngayon hindi nasasampahan ng kaso. Congressman Martin Romualdez, Senator Jesus Escudero, Senator Joel Villanueva, hindi naman natin sinasabing guilty na sila. Hindi natin sinasabing totoong nagnakaw sila dyan sa flood control. Kasi nga, hindi mo pa mapapatunayan hanggat hindi sila hinahatulang guilty ng korte. Kaya lang, itinuro nakita ng publiko narinig at napanood ng publiko. O anong gagawin ng gobyerno? Kung talagang may fairness, kung talagang gusto nila ng accountability at saka ng transparency. Bakit? Bakit si Senator Jinggoy lang? Bakit si Senator Dante Marcoleta lang? Anyway, yung kay Senator Dante Marcoleta, plunder daw. Wala namang kinalaman niya sa flood control Bakit sina Romualdez, Villanueva, Escudero, bakit hindi nakakasuhan hanggang ngayon? Mga naunang itinuro yan hindi, alam nyo, ang gobyerno kasi, hindi yan po mga kaistorya makakaramdam kung hindi po kakalampagin. Gusto nyo ng patas? O di ipakita sa publiko ang patas na pag-aksyon sa korupsyon sa flood control. Gusto nyo mapatino ang gobyerno natin? Gusto nyo ba mga kaistorya? O kung gusto nating mapatino ang gobyerno natin mula po sa bagsik ng korupsyon, ay hindi pwedeng mamimili tayo ng dapat panagutin. Hindi pwedeng porke kakampi ng administrasyon hindi na natin papapanagutin. Ganun ba? Ay papaano kung guilty pala? Ganun ba? Sige nga. Para ako'y mag-viral, ang gagawin ko lang pala, para panuorin ako ng panuorin, matuwa sa akin ang mga manonood, ang aatakihin ko lang, Duterte, mga kaalyado ng mga Duterte. Ganun ba? At itong administrasyon, pagkakampi nila, tatahimik nilang ako at magpipikit mata. Sisipiran ko na lang yung bibig ko. Ganun ba? Para lang matuwa ang mga manonood sa akin. Ay hindi titino ang gobyerno natin yan. Hindi titino ang gobyerno niyan, mga kaistorya. Hindi natin masasawata ang korupsyon yan. Kailangan, wala tayong tititigan, wala tayong titingnan. Ganon din sana yung mga nasa gobyerno kung gusto nila talagang mapatino ang korupsyon. Wala silang dapat titigan at wala din silang tinitingnan. Iba kasi yung tinitingnan sa tinititigan Di ba? Hindi nyo ba naisip man lang at naitanong sa sarili nyo yung mga sinabi ko kanina pa? Mag-isip po kayo, mga kaistorya. Maging patas tayo. Pag may nagrarally, babatikusin natin. Tanong, pwede ba natin mga kaistoryang questionin ang karapatan ng bawat isang mamamayang Pilipino na mag-rally? Porque ayaw natin yung ginagawa nila? Wala tayong karapatang questionin yun. Bakit? Absolute ang karapatan ng isang mamamayang Pilipino. Nasa Bill of Rights po yan. Konstitusyon mismo, nasa konstitusyon mismo. The highest law of the land. Hindi mo pwedeng questionin yun. Porque nagrarally at yung inirarally mga kaistorya ay bumabati ko sa gobyerno. Galit na tayo sa kanila. Parang ako ngayon, galit na kayo sa akin. Kasi may mga binabanggit na ako na kaalyado ng administrasyon. Paano titino ang bansa natin kung ganyan? Di ba? Noon ko pa ito gustong sabihin. Kaya lang nagkakaroon na nakakakita na ako ng mga series na ikakadismaya ko Paisa-isa Ang gobyerno kailangan nating kalampagin. Kasi pag nanahimik ka, mga kaistorya, parang mo na rin silang kinukonsinti. Gusto nating tumino ang bansa natin. Gusto nating maging matino ang gobyerno natin. Gusto nating masawata na ang mga korupsyon sa gobyerno natin. Gusto nating mapanagot na ang mga nangurakot. Anong gagawin natin? Mananahimik na lang tayo pag may nakita tayong mali.
Porque ang sinusuportahan natin, gobyerno, ganun ba? Oo, ganun. Parang isang ganito yan eh. May kaibigan kang isang tao, nakita mo nang gumagawa ng mali, nagsasalita ng mali. Kung concern ka sa kanya, kung ayaw mo siyang mapahamak, anong gagawin? Kukonsintihin mo ba siya o pagsasabihan mo, papaalalahanan mo para maitama niya ang sarili niya? Sige nga. Sige nga mga kaistorya. Oh. Kahit nauna kung mahina pang ebidensya, sige ganito. Kahit nauna kung mahina pang ebidensya, wala pa talagang magagawa. Sino sa atin dito ang makakapagsabi na mahina pang ebidensya? Paano natin makukumpirma na mahina pang ebidensya? Nakita ba natin yung ginawa nilang investigasyon? Nakita ba natin? Nakita ba natin yung investigasyon ng ICI at saka ng Ombudsman? Na isa publiko ba? Hindi nga. Sino sa atin dito ang makakapagsabi na mahina o malakas ang ebidensya? Paano natin makukumpirma? Sige nga. Sige nga. Ha? Yan ang ginagawa ko. Isinusulong ko kung ano ang tama. Isinusulong ko kung anong tama. Ang mahirap lang po niyan, kung sasabihin na porke hindi na ayon sa gustong marinig ng mga manonood ko, na porke na hindi na ayon mga kaistorya sa administrasyon yung sinasabi ko, ay mali na yung sinasabi ko. Yun ang mahirap. Kailangan maging balanse tayo. Maging balanse tayo. Nagsimula itong madismaya. Nagsimula akong madismaya unang-una na noong nagkaroon ng krisis. Senate President pa noon si Senator Tito Soto. Sabi nila, gumagawa sila ng hakbang, pinag-uusapan na para i-repeal yung oil deregulation law. May nag-comment. Huwag mong isisi kay PBBM ang oil deregulation law. Isisi mo doon kina Ramos, kina GMA. Isinisisi ko ba kay PBBM? Misleading eh. Ha? Sabi naman ng isa, walang kapangyarihan ang presidente na gawin yan. Trabaho yan ng mga mababatas. Ay sa tingin nyo ba, hindi ko alam yun. Kaya lang, isang katotohanan ng presidente ng Pilipinas pwedeng kumumpas sa mga mababatas para kumilos sila para po i-abulis o tanggalin ang oil deregulation law. Pahirap sa atin yan. Taong bayan ba kayo? Akala nyo mahirap ba kayo o mayaman? Kung mahirap kayo, araw-araw kayong nasasaktan dahil sa oil deregulation law, baka hindi nyo alam. Ultimo sa kinakain ninyo, ultimo sa binibihis ninyo, ultimo sa tinutuluyan ninyong bahay na ginastusan ng materyales. Akala nyo hindi apektado yan? Di bali sana yung extended value added tax eh. Okay na yan. Pero yung tingnan nyo kung gaano karami ang nagpapahirap sa Pilipino. Ang oil deregulation law, patong-patong ang tax niyan. Yung petrolyo, baka di ninyo alam. Bukod sa tarepa, may tax pa yan. Baka di ninyo alam mga kaistorya. Nang itinanong kay PBBM, nakita ko, napanood ko, itinanong ng media, ang sabi ni PBBM, ayaw daw niyang mag-divulge sa ganong usapin. Umiwas ang presidente. Bakit? Yun na sana ang magandang pagkakataon para po tanggalin ang oil deregulation law dahil nasa krisis tayo. Nung sumiklab po ang conflict sa Middle East. Yung EPERA law, isa pa yan. Bakit? Bakit ayaw nila kung talagang mahal ang sambayan ng Pilipino? Bakit? O sasabihin ninyo anti-government ako? Hindi po, pro-government pa rin ako. At hindi ko kailangan patunayan sa inyo ang pagiging pro-government ko. Kayo mismo kaya ninyong patunayan sa sarili ninyong libo-libong contents ko, libo-libong vlogs ko sumusuporta sa gobyerno. Kasi hindi po ako lumalaban sa gobyerno. Hindi ako lumalaban sa gobyerno kailanman. Pilipino ako eh. Hanggat tama ang gobyerno, okay yan, susuportahan natin. Pero pagka may nakita kang mali, anong gusto ninyo? Manahimik ako? Pumikit ako? Pasensya na. Hindi kaya ng konsensya ko yun. Una, sa oil deregulation law. Sablay na dun. Hindi nagawa. Kung talagang mahal ang sambayan ng Pilipino, pwede nilang gawin yun eh. Ang problema kasi dun, pag tinanggal yun, ng gobyerno, yung oil deregulation law,
Ito pa, isa pa to. Doon ka sa gusto mong vlogger, wag sa akin. Kung ay, alam nyo, mga kaistorya, may nagsasabi, unsubscribe na kita, unfollow na kita, fine. Pero doon sa mga naniniwala, sa linis ng konsensya ko, stay kayo sa akin. Siguro, yung mga ganyan, ang mahal lang nila, politiko, hindi ang Pilipinas. Politiko siguro ang minamahal, hindi ang Pilipinas. Ako ang binabasihan ko, konsensya ko. Pag may mali, magsalita ka. Para ano pat naging nakalagay dyan, proud Pinoy vlogger. Kung politiko lang naman pala ang sinusuportahan ko at hindi ang Pilipinas, di sinabi ko sana dyan, proud politician supporter. Hindi, proud Pinoy vlogger ang nakalagay ko dyan. Di ba? O pangalawa, una yon, old regulation law, EPERA law, pinalampas. Kung talagang mahal ang mga Pilipino, bakit pinalampas? Di ba mga kaistorya? Ang problema kasi dyan, pag ginawa yan ng gobyerno, tanggalin yan, ang masasagasaan nila mga oligarko, mga mayayamang negosyante na nagninegosyo ng petrolyo. Sinong concern ng gobyerno? Oligarko o sambayan ng Pilipino? EPERA law. Kaya hindi na makontrol ng gobyerno ang pagtaas po ng kuryente sa Pilipinas. Kaya hindi po na makontrol ng gobyerno ang pagtaas ng gasolina dahil dyan sa dalawang batas na yan. Ito yung sa ilan sa sinabi po ni Senator Alan. Ilagay ko nga sa kabila. So ganyan. Ang nangyayari po ngayon ay may mga mastermind talaga at may mga minions. Yang minion na yan, ang pangalan niya ay Melvin. Si Atty. Melvin Matibag po yung tinutukoy. So shout out sa iyo ngayong Sunday na ito. Ngayon mga kaistorang, sabi po ni NBI Director Melvin Matibag, in-reveal umano niya na ang NBI ay iimbestigahan nga raw po mga kaistorya ang flood control projects sa Taguig. So kini-question naman mga kaistorya ni Senator Alan, pati na yung timing umano sa pag-imbestiga sa 2019 Southeast Asian Games. At ang sabi nga mga kaistorya, iimbestigahan din daw po yan ng ombudsman. Si Senator Alan noon ang chairman ng FISGO. Ang napapansin lang natin ngayon mga kaistorya, ang NBI, ang ombudsman, ang Blue Ribbon Committee na pinamumunuan nga ni Senator Erwin, pati nga po mga kaistorya si Senator Ping Lacson nakafocus ngayon kay Senator Alan Cayetano at iimbestigahan yung flood control. Mga kaistorya. Okay, bago tayo punta dito, sa pinakita kong ito sa inyo. Ito naman, ang panawagan natin, kung iimbestigahan si Senator Alan, dito muna tayo sa flood control. Sige, involve ninyo. Pero sana, yung matagal nang isinisigaw ng taong bayan, na maging patas, isa publiko ang investigasyon para mapatunayan sa publiko na patas ang investigasyon, walang kinikilingan, walang tinititigan, walang tinitingnan, mga kaistorya. Papanagutin yung totoong dapat panagutin. Uulitin ko yung panawagan ko kahapon, sana naman wag malimutan yung mga nakaraan na nasangkot na tao sa investigasyon sa flood control scandal. Wag nating makalimutan na si Senator Gis Escudero mismo na tumatayong presiding judge ng impeachment court ngayon ay dating itinuro mga kaistorya ni na Bryce Hernandez, Henry Alcantara at dating undersecretary na DPWH na si Bernardo, pati po mga kaistorya si Senator Joel Villanueva ay itinuro. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakasuhan? Ang mga senador po, mga kaistorya, kagaya ni Senator Alan Cayetano, dati na nilang sinasabi na kumbagay kinakausap daw po ng Malacanang na lumipat sa grupo ni Senator Sherwin Gatchalian para hindi raw po makasuhan. Wag naman sana mga kaistorya gawin na hindi nga makakasuhan kasi nga itinuro. Anyway, bumabase sa ebidensya at testimonya ang pagsasampa ng kaso. Kaya lang, sana maipakita sa publiko, mga kaistorya, na wag sanang mangyari na magkaroon ng matibay na hinala ang publiko na porque lumipat na sa majority block ay hindi na makakasuhan. Wag natin makalimutan, totoo naman talaga.
na itinuro, mga kaistorya, nasangkot ang pangalan ni Senator Joel Villanueva, pati na si Senator Chis Escudero sa investigasyon ng flood control corruption sa Blue Ribbon Committee hearing na pinamumunuan dati nga, mga kaistorya, ni Senator Ping Lacson noon. Di po ba, mga kaistorya? Pati na po itong si dating Speaker Martin Romualdez, pinagtataka din natin bakit hanggang ngayon hindi nakakasuhan. Ang sabi, kakasuhan daw po, may balita nga dyan. Balikan natin ito. Ipakita ko muna, mga kaistorya. Sabi nga ni Senator Ping Lacson, ng balita ng mainstream, gusto daw po ni Senator Ping na makulong si Senator Alan Cayetano. Ito pa ang isa pang balita. Yung ibang politiko kasi, kapag tingin nila sila na ang susunod na presidente o napapangakuan sila, biglang nagkakaroon ng blind side. Sa Senate lang, ilan silang umaasa na kapag na-impeach si VP Sara, sila ang papalit. Isa na rin si Senator Lacson doon. Ang sabi ni Senator Alan na pangakuan, si Senator Ping na maging presidente, well, siguro kailangan patunayan kung napangakuan pa nga. Ang sabi po, nag-iipon daw po, mga kaistorya, ng mga informants o mga testigo itong si Senator Ping Lacson versus Senator Alan Cayetano tungkol po, mga kaistorya, dyan sa flood control na yan sa Taguig, kung hindi ako nagkakamali. At ang sabi mismo, kapatid daw po, mga kaistorya, ay ipapatawag daw po yan ang Blue Ribbon Committee para tumistigo laban po, mga kaistorya, kay Senator Alan Cayetano. Magkapatid po yan. Ito, balita po ng mainstream, mga kaistorya, ipapatawag daw po. Ganoon ba? Ito naman ang sabi ng ombudsman. Ombudsman to file plunder money laundering complaints versus Romualdez. Kailan? Tagal na yan. Isa unang itinuro si Congressman Martin Romualdez. Hindi natin sinasabi na guilty nga. Yung mga nakasuhan kasi, para maging patas tayo, mga nakasuhan at nakulong, hindi mo pwedeng sabihin guilty na yung mga yun hanggat hindi hinahatulan ng Sandigan Bayan na guilty nga. Isang ang latest na balita ngayon. Si GMA po, mga kaistorya, pinawalang sala po ng Korte Suprema sa kasong plunder. Yung kasong plunder, napakatagal na proseso niyan. Paano? Yung mga nakasuhan ng plunder, mga kaistorya, Senator Jinggoy, si dating Senador Bong Revilla, Senator Rodante Marcoleta, paano pagdating ng oras, pawalang sala ng korte, sabihin not guilty? O tapos ngayon, kagaya ko, influencer ako, mga kaistorya, kukumbinsihin ko ang tao na yung mga manonood ko na yung mga tao ngayon ay guilty. No, lagi kong sinasabi, hanggat hindi hinahatulan ng korte ay nananatiling itinuturing na walang sala. Paano kung kumbinsihin ko pala kayo, dinailigaw ko kayo? Paano kung kumbinsihin ko kayo na ipakita ko sa publiko na yung mga guilty nga yan sa kasong plunder? Hindi na patas yun. Hintay natin ang hatol ng korte. Ngayon, balik tayo dito. Kailan pa masasampahan ng plunder si Romualdez? Anong petsa na? Isa yan sa unang itinuro. Naunawaan natin yung ebidensya at testigo na sinasabi, pero hayaan nyo sanang lumarga sa korte at korte ang magsabi kung may sala o wala si Congressman Martin Romualdez. Kasi alam nyo, mga kaistorya, kung magiging bias tayo sa isang politiko lamang, ay paano natin mapapatino yung bansa natin? Paano natin masusupil yung korupsyon? Di ba? Hindi porke po kaalyado ng administrasyon, hindi na pwedeng kasuhan, ganun ba? Paano titino ang korupsyon? Dapat kasi ipakita sa publiko yung fairness, yung accountability, yung transparency. Makita ng publiko na patas. Yung panawagan na sa publiko ang investigasyon, sa publiko para wag nang magduda pa ang publiko. Mga kaistorya, balik tayo dito. Yung sinasabi kanina, matibag. Sabi ni Attorney Melvin matibag, si Attorney Melvin ang nasa witness seat ngayon. Opisina umano ni former President Rodrigo Duterte nagpasok ng 15 billion pesos sa FISGOC. Porke ba sinabi ng autoridad na ganoon nga, mga kaistorya, kumpirmado na? Hindi pa. Lahat ng mga yan, mga kaistorya, na ibinabato sa mga politiko, sa mga Marcos man o sa mga Duterte, nananatili po yung aligasyon hanggat hindi po napapatunayan sa korte, sa proper forum. Ang problema kasi, may mga influencers po, mga kaistorya, may mga vloggers na kumbaga, kung ipresenta sa publiko ang mga balita, kumbaga hinatulan ng guilty, yung mga taong binabato ng mga aligasyon at akusasyon. Kagaya dyan, sige, maging patas tayo dyan sa impeachment.
mga kaistorya, hindi pa natin masasabi na guilty na nga si VP Sara kahit pa sabihin na may mga ebidensya at testigo na ipinapresenta. Hindi pa, hanggat hindi nahahatulang guilty. Anyway, mga kaistorya, walang sapat na numero para po makonvict si VP Sara. Anyway, hihintayin natin kasi ihahabol daw po sa Korte Suprema yung numero ng pagboto na 2/3 of votes ang kailangan. Ako nag-iingat lang ako kasi mga kaistorya, gusto ko wag kong mailigaw ang mga manonood. Ayokong sa magkamali ng ibabahagi ko sa mga manonood na sa bandang huli pagsisisihan ko at marirealize kong mali ako na nailigaw ko na pala ang mga tao. Yung iba kasi, may mga vloggers alam natin walang konsensya Alam natin yan. May mga grabe pa ngang magmura Grabe ngang manira sa politiko Nag-iimbento pa nga ng kwento yung iba masiraan lang yung politiko at panuurin lang, makagain lang ng napakaraming views. Hindi po ako ganun. Sana lumabas ang totoo dito sa issue na ito ng flood control. Diyan sa matinding corruption na umabot ng 1 trillion pesos. Imagine, utang ngayon ng Pilipinas ay 18 trillion pesos. Ang 1 trillion pesos doon napunta lamang sa bulsa ng mga buwayang opisyal ng gobyerno. Imagine that. 1 trillion pesos. Kung ipinamahagi yan sa bawat pamilyang mahihirap, naku, mayayaman siguro tayo ngayon. Mga may kaya siguro tayo ngayon. Wala Anong problema? Ninakaw, mga kaistorya. Yun ang nakakalungkot. Porque may nasabi po ako, mga kaistorya, na hindi nila gusto at medyo against na siguro sa pagsuporta sa gobyerno at sa administrasyon. Galit na sa akin. Mas magagalit kayo dun sa mga sinabi ko sa nakaraan kong live stream. Ito, mas ikakagalit nila. Ako ang stance ko, mga kaistorya, kung matatanong ninyo ako tungkol kay Senator Rodante Marcoleta, walang plunder sa isinampang plunder case laban sa kanya. Bakit? Campaign donation nga po yun. Hindi yun suhol, hindi yun lagay, hindi yun regalo, hindi yun komisyon. Campaign donation nga. Ang sabi, congressman pa kasi siya noon nung tumanggap nung campaign donation. Kaya bawal. Natural congressman pa siya noon dahil nung inabutan po siya ng midterm election para po siya mga kaistorya mag-file ng certificate of candidacy ay dahil congressman pa siya, natural. O anong ini-expect nyo? Napakalinaw, campaign donation, hindi regalo. Meron tayong tinatawag, sa mga buy and sell, as is, where is. Ganon din sa batas, natutunan ko yan kay former Senator and late Senator Miriam Defensor Santiago. Kung ano yung nakalagay sa batas, yun na yun. Ang nakalagay sa batas, regalo, suhol, komisyon. Campaign donation yung tinanggap. Wala namang sinabi doon na pagka-congressman ka pa, bawal ka nang tumanggap ng campaign donation kung tatakbo ka sa pagka-senador. Sinong politiko ang hindi tumanggap ng campaign donation? Porque ganito ang stance ko, galit na sa akin. Kasi hindi na nasang-ayon sa gusto nila. At ang masakla pa dito, nakasuhan ng plunder si Senator Rodante Marcoleta. Kumbaga kung ituro nila, guilty na yung tao. Wala pang ang hatol ang Sandigan Bayan, guilty na, ganun ba? Diba? Nabanggit ko rin kanina, bakit di pa nakakasuhan si Congressman Martin Romualdez, Senator Joel Villanueva, Senator Chis Escudero? Kasi mahina daw ang ebidensya. Kung gusto talaga ng fairness at kung gustong maipakita sa publiko yung patas, yung transparency, yung accountability, hayaan nila na ang magsabi na mahina ang ebidensya yung Sandigan Bayan. Diba? Magsampa ng demanda, plunder dun sa mga taong itinuro na yun. Kasi itinuro naman talaga yung tatlo. Ngayon, kung mahina ang ebidensya, edi ang magdidesisyon yan, Sandigan Bayan. Ang importante, maipakita sa tao na patas sila. Diba? Saka natin malalaman kung ano ang desisyon ng Sandigan Bayan, kung i-dismiss nila yung kaso, pawalang sala nila, mga kaistorya, dahil sa mahina ang ebidensya. O di pabor pa nga doon sa mga politikong itinuro, kasi nalinis ang pangalan nila. O porque ganito ang sinasabi ko, sasabihin naman nila, binayaran ako ng mga Duterte, anti-PBBM na ako, DDS na ako. Asan ba ang asan yung pagiging nila doon? Reasonable. Ang masasaklap kasi dyan, sa plunder case na yan, mga kaistorya, hindi dyan sasabihin na wala kang kasalanan. Hindi dyan sasabihin na may kasalanan ka.
Hindi niya sasabihin na mahina o malakas ang ebidensya. Once na sinampahan ka ng ombudsman ng plunder case sa Sandigan Bayan, matik yun, kulong ka, walang piyansa. Kahit pa malinis ang konsensya mo. Sa huli na lang, mapapawalang sala ka, mga kaistor, pag napatunayang wala kang kasalanan, sa huli na lang, matagal yun ang saklap. Oh, yung mga tao dyan na nagdudunong-dunungan, kunyari po mga kaistor, masyadong marunong kaysa sa iba. Mahina raw ang ebidensya kaya hindi pa masampahan ang kaso. O yung ombudsman, hanggang kailan nila sasabihin yan? Sabi, sasampahan na daw ng kaso. Kanina lang, kare-research ko lang. Kailan? Kailan? Ilang buwan na ninyong sinasabi yan? Kung ka talagang gusto ninyong maipakitang pata sa taong bayan, mabuti pala nangalampag tayo eh. Kung hindi, 23 hours ago ata, kahapon gumawa ako ng content tungkol dyan na nangangalampag tayo sa gobyerno. O kung hindi ka mangangalampag, may mangyayari ba? Di ba? Gusto ninyo na maging malinis ang gobyerno? Gusto ninyong tumino ang bansa natin? Gusto po ninyong masawatan ang korupsyon na yan? Kailangan ba may pinipili tayong papanagutin at idemanda o kasuhan? Kailangan ba ang kakasuhan lang mga kalaban ng administrasyon? Pagkakampi ng administrasyon, hindi kakasuhan? Ganun ba ang gusto ninyo? Paano titino ang bansa natin pagka ganyan? Di ba? Kung ganun pala, hindi pala maganda ang layunin ninyo. Kasi ang gusto lang ninyong kasuhan, kaya kayo nagagalit sa akin, mga kalaban lang ni PBBM at yung mga kakampi ni PBBM, huwag kasuhan. O di hindi kayo patas, hindi kayo para sa bansa. Para kayo sa politiko. O sasabihin ninyo, anti-PBBM na ako, DDS na ako, bayaran na ako ng mga Duterte. O, di ba? O, asan dyan? Tama ba sila? Ay mahirap po matulog mga kaistorya na ikaw ay binabagabag ng konsensya mo dahil nananahimik ka sa mali na nakikita mo. Kinukonsinti mo yun at naililigaw mo yung mga manonood mo. Di ba? Mga kaistorya? Paano halimbawa? Yan, yung mga manonood dyan, supporters ng administrasyong ito. Ako naman supporter din ako ng gobyerno. Pro-government nga ako eh. Hindi ko kailangan patunayan sa inyo yan. Libo-libong beses kong napatunayan sa inyo yan. Tingnan ninyo ang mga content ko. Panoorin ninyo ulit. Alam ninyong lahat yan. Paano pala pagdating ng oras na pinawalang sala halimbawa ng Sandigan Bayan si Senator Rodante Marcoleta, tapos itong mga pagkakataong itong panahong ito, hinuhusgahan na nitong mga supporters ni PBBM na guilty yung tao. Paano kung pagdating ng oras pinawalang sala? Kagaya ngayon, si GMA, kababalita lang, pinawalang sala ng Korte Suprema sa kasong plunder. May magagawa ba tayo ron? Sasabihin natin yung hinala natin at pag-husga natin. Nako, nagnakaw yan, si GMA. Pinawalang sala nga sa plunder eh. Anong magagawa natin dun? Mahal niyo ba talaga ang Pilipinas? Alam niyo pag natapos ang termino ni PBBM at may natirang kurakot na opisyal, mangungurakot at mangungurakot ulit yan. Hindi matatapos ang problema natin sa korupsyon. Hindi titino ang Pilipinas. Kaya hindi pwedeng ang papapanagutin lang, ang kakasuhan lang mga kalaban ni PBBM. Kung may dapat kasuhan na kaalyado ni PBBM, kasuhan nyo. Porque nagsasalita ako ng ganito, magagalit na sila sa akin? O kung hindi ka mangangalampag sa gobyerno, ano? Tagal-tagal nang sinasabi ng ombudsman, may case built at kakasuhan daw Martin Romualdez. Hanggang ngayon, kakasuhan pa rin daw. Ha? Hanggang ganun pa rin, kakasuhan pa rin, wala pang kaso. Sasampahan pa lang ng kaso. Hanggang kailan po? Para maipakita ang pagiging patas. May bali-balita pa na pagka ikaw daw, senador, lumipat ka sa grupo ni Senator Sherwin Gatchalian, ang Senator Alan Cayetano ang nagsabi nito, hindi ka nakakasuhan. O teka lang, lumipat yung dalawa, Senator Joel Villanueva, Senator Chis Escudero. Bakit walang kaso? Bakit hindi pa rin nakakasuhan? Naunang itinuro yan na sa investigasyon, sa Blue Ribbon Committee. Si Senator Ping Lacson pa noon, alam yan ni Senator Ping Lacson ang chairman ng Blue Ribbon. Bakit hindi nakakasuhan yung dalawa hanggang ngayon? Totoo ba yung sinasabi ni Senator Alan? Ngayon, kung sasabihin, hindi yan totoo, patunayan natin sa publiko. Itinuro sila mahina man o malakas ang ebidensya, bakit hindi nyo sampahan ng kasong plunder? Bahala na ang Sandigan Bayan
na magsabi na mahina ang kaso kaya i-dismiss yan, mahina ang ebidensya. Diba? Para lang maipakitang pata sa publiko at walang pinapanigan. Diba? Para lang maipakita yung sinseridad ng administrasyon na sawatain ang korupsyon at papanagutin yung mga totoong may sala. Diba? O ngayon magagalit sila sa akin kasi kontra sila mga kaistorya dun sa mga sinabi ko. Ayaw nilang marinig yun. Ano gusto nyo? Magpikit mata ako? Magbulag-bulagan ako? Magbingi-bingihan ako sa namamasdan ko at nakikita ko? Hindi kaya ng konsensya ko yun. Pag may nakita kang mali, magsalita ka. Kaya nga ang paninindigan ko, inuulit-ulit ko, dun sa mga naniniwala sa akin, sa konsensya ko, sa pinaglalaban ko, ang paninindigan ko, dun lang ako sa tama at totoo. Ngayon, dun sa mga taong ayaw sa akin, sa mga sinasabi ko, mag-unsubscribe daw, fine. Wala namang pilitan dito eh. Pero hindi pwede, mga kaistorya, na dahil lamang sa hindi nila gusto, ang mga sinasabi kong ito ngayon, ay mananahimik na ako para lang wag silang mag-unsubscribe. No way. No way. No way. Hindi ko kaya yun. Patunayan ko sa inyo. Yung una akong nadismaya kay PBBM. Pero hindi ako anti-PBBM ha. Pro-government pa rin ako. Ayaw ko lang magpikit mata sa mga mali. Ang Department of Energy, mga kaistorya, nung kasagsagan po mga kaistorya ng crisis po sa langis dito sa Pilipinas, nag-finalize po sila ng draft prior to changes po sa oil deregulation law. Nakahanda na sana. Eh bakit nasaan na ito? Nasaan na ito? Bakit nawala na sa usapin? Ang unang ikinadismaya ko nung tinanong si PBBM ng media, ng journalist, tungkol dyan sa oil deregulation law na yan at napag-uusapan nga daw po, ayaw ni PBBM sumagot, umiwas. Ang sabi niya, ayaw daw niyang mag-divulge sa ganyang usapin. Eh ito pong oil deregulation law na ito, pahirap ito at pabigat sa taong bayan, lalo na sa mga kagaya nating mahihirap. Pabigat ito. Ayan ito na, dalawa ito, oil deregulation law at saka po mga kaistorya, IPIRA law. Pareho po itong naaprobahan, isinabatas, pinirmahan ni former and late President Fidel Ramos. An act deregulating the downstream oil industry and for other purposes. Anong sabi? Basahin ko muna sa inyo para may background kayo dito. Maganda na yung dagdag kaalaman, mga kaistorya. This act shall be known as the Downstream Oil Deregulation Law or Oil Deregulation Act of 1998, Section 1, Section 2. It shall be the policy of the state to liberalize and deregulate the downstream oil industry in order to ensure a truly competitive market under a regime of fair prices. Yan yung layunin daw. Para daw magkaroon ng competitive market, ibig sabihin, competition, para daw magkaroon ng fair prices. Kumbaga, para maging makatarungan ang presyo ng petrolyo dito sa bansa natin. Kaya, isinabatas ang Oil Deregulation Law. And adequate and continuous supply of environmentally clean and high-quality petroleum products. To this end, the state shall promote and encourage the entry of new participants in downstream oil industry. Pinaramihan yung mga nagninegosyo ng petrolyo para daw magkaroon ng sapat na supply, para daw magkaroon ng competitive market, para daw magkaroon ng kumbagay makatarungang presyo ng langis. Tanong! Nang naisabatas yan, nagkaroon ba talaga ng makatarungang presyo ng petrolyo gaya ng gasolina at saka po mga kaistorya ng diesel? Hindi. Ang totoo niyan, mula nang naisabatas yang oil deregulation law na yan, hindi nagkaroon ng fair prices sa petrolyo. Tumaas ng tumaas ang presyo ng petrolyo, hindi na nakontrol ng gobyerno. Nahirapan ang taong bayan ngayon. Bakit po hindi na nakontrol ng gobyerno?
Itong talagang maling-mali ng gobyerno. Napakalaking pagkakamali ng gobyerno o isang napakalaking panluloko ng gobyerno sa mga Pilipino? Alin kaya doon? Ano? Why? Ikaw ang gobyerno, ikaw ang may kapangyarihan, nasa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kamay para paandarin, i-manage ang bansa mo. Pag sinabing i-manage, paandarin ang bansa mo, kasama na yung mga presyo ng mga serbisyo, mga produkto sa bansa mo. Bakit na ikaw na may kamay at kapangyarihan na mag-control sa presyo ng petrolyo, sana pumayag kang pusasan ang kamay mo ng oil deregulation law? Kita mo? Kita ninyo? Gobyerno natin, pumayag silang pusasan ng oil deregulation law para mawalan sila ng kontrol sa presyo ng petrolyo. Bakit? Kaya daw sila pumayag, kaya nila ito maprobahan, kaya daw pumayag na pusasan para daw magkaroon ng fair prices. Fair prices ba ang nangyari? Tanong ko sa inyo, tumaas ang presyo ng petrolyo, lalo na nung pumutok ang giyera sa Middle East. Di ba? Lumuobo talaga, triple. May nagawa ang gobyerno? Wale. Kasi nga, napupusasan sila ng oil deregulation law. Ganon din yan dito sa EPIRA law. Pareho yan. Ito yan. Republic Act number 9136. An act ordaining reforms in the electric power and so on and so forth. Ito po yung EPIRA law. Pareho itong dalawang batas na ito na napupusasan ang gobyerno para mawala na ng kontrol ang gobyerno sa pagtaas ng presyo ng petrolyo at ng kuryente. Noon pong krisis sa petrolyo, Middle East conflict, lahat tayo nahirapan, napilay, daming nawalan ng trabaho, daming umangal, daming umaray, pati kuryente apektado, di ba? Pagkakataon na sana ng gobyerno para tanggalin itong dalawang batas na ito, ayaw ni PBBM. Umiwas siya sa tanong ng journalist. Nagsalita dyan tungkol dyan. Noon ay Senate President, Senator Tito Soto, na ire-repeal nga daw, pinag-aaralan nila. Bakit walang nangyari? Si Senator Rubin nga nag-file po ng resolution para po i-amendahan itong oil deregulation law na ito. Asa na? Maganda sana ang pagkakataon nyo ng Malacanang para po maipakita nila sa taong bayang mahal talaga nila ang mga Pilipino. Sabi nila, ayaw nilang nahihirapan mga Pilipino eh. Ito, isa sa malaking nagpapahirap sa mga Pilipino. Oil deregulation law at EPIRA law. Hindi naman trabaho yan, Juan Historiador, ng presidente ng Pilipinas. Alam ko, wag nyo nang ulit-ulitin sa akin yan. Hindi po tayo mangmang sa bagay na yan. Pero alam nating lahat, may kapangyarihan po ang presidente ng Pilipinas para kumumpas sa mga mambabatas sa dalawang kongreso para po mga kaistorya i-repeal ang oil deregulation law. Alam nating lahat yan, huwag tayong magbulahan. Di ba? Bakit umiwas si PBBM sa tanong ng media? Diyan ako unang nadismaya. Kung talagang mahal ang mga Pilipino. Pangalawa, yung mga nagrarally, wala naman pong perpektong gobyerno. Kahit anong pang administrasyon, may magrarally at may magrarally. Pero bakit itong nakaraan ng rally ng Iglesia ni Cristo? Bakit hinaharangan? Bakit hinaharangan? Bill of Rights tayo muna. Pinakamataas po na batas sa kalupaan ng Pilipinas, konstitusyon. Ipakita ko sa inyo. The Constitution of the Philippines, 1987 Constitution ito. Bill of Rights, Section 4, punta tayo. Mabuti na yung malinaw. Section 4, no law shall be passed abridging the freedom of speech, pagpapahayag ng mga saloobin at opinion, of expression, or the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Napakalinaw niyan. Bill of Rights yan. Walang anumang batas na dapat gawin o anumang batas na existido na dapat humadlang sa karapatan ng taong bayan. Nakagaya niyan mag-rally.
Pero bakit yung nakaraang rally ng Iglesia ni Cristo, hinaharangan yung mga papasok ng Metro Manila, galing ng northern part and southern part ng Luzon? Kaya ako nagagalit kasi ang paninindigan ko, doon lang ako sa tama at totoo. Makikita nyo naman sa mukha ko, galit talaga ako. Konstitusyon po yan, pinakamataas na batas ng Pilipinas. Di ka nga pwedeng gumawa ng batas para hadlangan yan. Pero bakit hinarang? Yung mga pupunta sana sa rally, kung ano-anong dahilan, kisyo permit daw, ganito, ganyan. Bakit hindi na sinaway ni PBBM? Huwag ninyong harangin yan kasi nga, karapatan nila yan. Nasa Bill of Rights yan. Alam yan ang presidente ng Pilipinas. Bakit hinarang? Ha? Net 25. Hinarang ng mga pulis. 2 bus sa bahagi ng Cavitex na sinasakyan papunta sa pagtitipon sa EDSA. Ha? Bakit hinarang? Napakatibay ng batas natin. Napakatibay ng batas natin. Nasa Bill of Rights na nga, nasa konstitusyon na nga. Ano ang pwede lang mag-rally? Pro-government? At yung mga nagpapahayag po ng pagkadismaya sa gobyerno, hindi pwedeng mag-rally? Haharangin? Wala naman pong perpektong gobyerno. Kahit anong administrasyon pa, may magrarally at may magrarally. Ito pa, para patunayan sa inyo talagang hinarang. Ano dito? Sabi, anyo, Siguya, Laksina, hinarang po kami sa may Cloverleaf, Balintawak, papunta po kami ng rally. Ito, LTO ang nangharang. Yung kanina sa Net 25, police. See? See? Paano hindi ako madidismaya? Paano hindi ako magagalit? Eh, ang paninindigan ko, doon lang ako sa tama at totoo. O nagtataka kayo, bakit ganito ngayon ang tono ng pananalita ko? Doon pa sa rally, sa Liwasang Bonifacio, sinabi nung isang nagsalita, sentablado, yun daw pong bus ni Sir Chavit Singson na magdadala lang at maghahatid ng lugaw para ibigay doon sa mga nagrarally, hinarang. Sabi nung isa, nag-comment, nabasa ko, baka daw out of line kaya hinarang. Private bus po yun. Walang usapin doon ng out of line. Hayaan sana ng gobyerno mag-rally. Huwag nyo pong sagkaan ang karapatan ng taong bayan. Napakatibay at napakalakas po ng batas natin dyan. Nasa Bill of Rights nga. Uulitin ko. Mula dito sa taas. The Constitution of the Republic of the Philippines. Official Gazette yan. Hindi pwedeng sabihin kung saan lang yung pinulot. Article 3. Bill of Rights. Section 4. Ulitin natin. Section 4. Para malinaw. Kasi ang gobyerno hindi makakarinig, hindi makakaramdam kung hindi mo kakalampagin. Take note, hindi po ako anti-government, hindi po ako anti-PBBM. Libong beses ko nang napatunayan sa inyo na pro-government ako, pero hindi ako pipikit sa mali. Anong sabi dito? Section 4. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Konstitusyon na po yan. Uulitin ko, the highest law of the land. Wala ngang anumang batas na eksistido. At hindi ka rin pwedeng gumawa ng batas para hadlangan yung mga binasa kong sa inyo na yan. Eh bakit hinarang yung mga magrarally? PBBM, hindi ko kailangang patunayan sa inyong pro-government ako. Tingnan ninyo na lang ang mga content ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko kayo kayang suportahan. Hindi ko kayo kayang magpikit mata sa maling ito na paghadlang sa karapatan ng taong bayan. Ano, may pinipili ba ang batas? May pinipili ba ang karapatang pantao? Ngayon, naiintindihan ninyo yung damdamin ko kung bakit ako ganito. Hindi pwedeng porke ako'y pro-government ay pipikit ako sa mali ng gobyerno.
Mula sa flood control hanggang dito sa rally na ito na nilabag ang karapatang pantao. Hindi ko kayang pumikit ang mata lang. Hindi ko kayang magbulag-bulagan at magbingi-bingihan. Hindi ko kayang isiper ang bibig ko sa bagay na yan. Bahala na sa akin ang Panginoon na magtanggol. May Panginoon akong nasa langit. Mali eh. Mali ang ginawa nila. Sana, wag nang madagdagan pa ang makikita kong mali. Dahil pag nagkataon, tuluyan po akong bibitaw sa pagsuporta sa administrasyong ito. Nadadagdagan yung mga maling nakikita ko eh. Ano kung may mag-rally? Hayaan nyo yung mag-rally na yan. Nasa gobyerno na po kayo. Karapatan niya ng taong bayan. Ano po bang ikinatatakot ninyo? Mas malaki yung naging pagkilos nga eh. Noong 2012, panahon ni Pinoy, ng Iglesia ni Cristo. Wala naman ganyan na. Hindi naman hinarang. Baldado nga noon, buong Metro Manila. Hindi lang EDSA eh. Alam ko po na meron sa inyong hindi nagugustuhan ang rally ng Iglesia ni Cristo, pero sana intindihin ninyo ang ipinaglalaban ng Iglesia ni Cristo. Accountability, transparency, at papanagutin yung mga taong dapat managot na nangurakot. Wala pong panawagan ang Iglesia ni Cristo na pabagsakin ang pamahalaan. Wala. Tanging papanagutin lang yung mga taong dapat managot at accountability at transparency. Yan ang panawagan ng Iglesia ni Cristo. Anong kinakagalit nila? Abala daw. Yung mga papasok sa trabaho, abala daw. Eh bakit? Pag binabaha ang Metro Manila, nagre-reklamo ba kayo? Hindi ah. Tinitiis nyo yung sakit, yung abala, yung perwisyo. Yung ipinaglalaban ng Iglesia ni Cristo para sa kapakanan ng lahat ng mga Pilipino, ng buong sambayanan. Naiintindihan nyo po ba? Kaya ganito yung damdamin ko ngayon. Kasi may nakita kong maling ginawa ng gobyerno natin. Kilala nyo ako. Pro-government ako. Pero kilala rin nyo rin ang paninindigan ko na doon lang ako sa tama at totoo. May mali akong nakitang ginawa ng administrasyong ito. Hindi ako mananahimik. Bahala na ang Panginoon sa akin na magtanggol. Mas makapangyarihan naman eh. Yung nasa taas eh. Kaysa sa gobyerno natin eh. Di ba? O naiintindihan niyo po ngayon yung damdamin ko? Ilang batas na pinakita ko sa inyo? Ha? Yung oil deregulation law na yan, isa ng laking katanungan sa isip ko at umuukil-kil sa damdamin ko, bakit hindi pinayagan ni PBBM na magkaroon ng progreso na matanggal yung oil deregulation law na yan? Umiwas pa siya sa tanong ng journalist. Magandang pagkakataon na sana nung nagkaroon ng krisis sa petrolyo. Mahal ba talaga nila ang sambayan ng Pilipino o ang mga oligarko na nagninegosyo ng petrolyo? Di ba mga kaistorya? O paano pa ito di-dispute? Mga batas na ito ipinakita ko sa inyo. Sana maintindihan po ninyo ang damdamin ko. Maintindihan ninyo kung bakit ganito ang sinasabi ko. Pag may mali, hindi ako mananahimik. Ayaw kong iligaw kayo. Kesyo pa mga kaistorya, magalit kayo sa akin. Basta't dun lang ako sa tama at totoo. Salamat po. Yan ang paninindigan ko, yan ang puso ko, yan ang paniniwala ko. Kung meron na po sa inyong hindi po nagustuhan, ang paniniwala ko, ang puso ko, ang konsensya ko, nasa sa inyo na po yan. Yung mga naniniwala sa akin, sa paninindigan ko, stay po kayo sa akin. Salamat po ng marami mga kaistorya. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa inyong lahat ng mga solid kaistorya sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Salamat higit kanino man sa atin pong Panginoon. Hindi ako magpapasalamat ngayon sa gobyerno kasi may mali silang ginawa. Ang lahat, mga kaistorya, bahala na ang nasa taas. Muli, ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas. Totoo po yan. Puso ko po yan.